Tinakot ng aso ang residente ng bayan dahil sa pagtatahol nito sa isang libingan at ang lahat ay hindi makapaniwala. Ang aso ay tumangging alisan ng libingan ng isang taong di nito kilala, isang misteryo na sadyang nagpasindak sa lahat. Linggo ng umaga noon kung saan ang sinag ng araw ay tumagos na sa makapal na kaulapan na nagbigay liwanag sa buong Hope Cemetery. Sa malaginto nitong sinag, ang mga ibon ay nag-aawit na waring nag-a-announce ng panibagong araw. Ang buhay sa maliit na bayan ay dahan-dahan nang gumigising. Dito isang dalaga ang nagngangalang Lucia ang nagdesisyon na bumisita sa puntod ng kanyang ina para mabigyang parangal ito at makausap na madalas niyang gawin tuwing weekends. May dala siyang palaging sariwang bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay habang naglalakad sa makitid na daan ng sementeryo. Hanggang sa marating niya ang hardin na napapaligiran ng headstones at madahong mga puno at narating na nga niya ang puntod ng kanyang ina. Si Lucia ay isang babaeng 17 years old na may mahabang buhok. Siya ay nakatira sa bayan ng Hope simula nang siya ay pinanganak. At siya ay kinilala ng mga taga roon dahil sa pambihira niyang kabutihan at pagmamahal lalo na sa hayop. Ang kanyang ina na si Elena ay namatay 5 taon na ang nakakaraan, bunga ng isang malalang karamdaman na siyang nagbigay ng kadiliman sa buhay ng kanyang anak. Si Elena ay isang malakas, matalino at mapagmahal na babae na laging nandyan para sumuporta at magbigay gabay kay Lucia. Tinuruan niya ang kanyang anak na ang importansya at pagmamahal at respeto sa mga hayop pati na rin sa kalikasan. Bilang nag-iisang veterinaryo sa kanilang bayan at hinahanga ang environmentalist. Simula nang mamatay si Elena ay nagagawa ng bisitahin ni Lucia ang puntod ng kanyang ina tuwing weekend. Nagdadala din siya ng bulaklak na pink na siyang paborito ng kanyang ina para mabigyang buhay ang kanyang memorya at magbigay karangalan sa iniwan nitong ligasiya. Sa pagdating niya sa puntod ay waring nasa normal lamang naman ang lahat maliban sa isang bagay. Si Lucia ay napansin ang presensya ng isang aso na may 5 metro lang ang layo. Sadyang napukaw ang aso na yon ng kanyang pagka-interes at may dahilan pala ang lahat. "Vin, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Lucia sa aso. Ito ay si Vin na nagpapagala-gala lamang sa bayan. Nagpapakita ito ng matinding respeto sa dalaga dahil ang ina niyang si Elena ay nagawa din itong alagaan noong mga panahong si Vin ay tuta pa lamang. Kaya naman naging malapit na si Lucia dito. Gayunpaman sa kabila ng pagkakaibigan ng dalawa, ay sa kalsada pa rin nagagawang mabuhay ng asong si Vin. Sa kadahilanang mas nais nitong maging malaya. Kilala din naman siya at minamahal ng halos lahat ng tagabayan. Binibigyan siya ng pagkain at apeksyon. Si Vin ay isang mapagkaibigan at mapaglarong aso na mabilis nakakapukaw sa puso ng bawat tao, lalo na dahil sa pagiging tapat nito at pagkaliksi. Ang aso ay simbolo ng pag-asa at pag-ibig para sa mga tagabayan ng Hope. Nang bigla na lamang dumating ang araw, kung saan nag-iba ang lahat. Si Ben ay waring hindi umaalis sa isang sariwang libingan. Alerto ang mga mata na parang may mismong nais gawin. Si Lucia naman ay napansin din ng tila mali kay Ben, kaya naisipan na niyang lumapit. Sadyang matinding koneksyon ang nararamdaman niya para kay Ben, kaya alam niyang may mali dito. Sinubukan niyang lapitan ng dahan-dahan ang aso nang hindi ito makadama ng takot, lalo't alam niya nga tila pinoprotektahan nito ang sariwang libingan. "Bien, ako lang to, si Lucia. Hindi kita sasaktan." May lambing na sambit ng dalaga. Ang aso naman sa kabila ng mapagprotekta nitong pag-uugali, nang makilala si Lucia ay hinayaan lamang ito na lumapit. Nagawang tingnan ng aso ang dalaga na waring meron itong nais sabihin o ipahiwatig na importante. At nang mapansin ni Lucia ang hindi pagkakomportable ng aso ay tila nasaktan ang kanyang puso. Alam niya na kailangan niyang imbestigahan agad ang hukay. Sa kanyang paglapit ay napahinto na lang siya ng bigla nang tumindig si Bien at nagtatahol. Hindi na hinayaan ng aso na makalapit ng tuluyan si Lucia, pero pilit nitong tinatanaw ang pangalan ng taong nakalibing doon na nakasulat sa isang improvised na lapida. Nang mabasa ay napagtanto niyang hindi ito taga kanilang bayan. Napansin ni Lucia na ang sariwang hukay ay hindi natabunan ng maayos at may butas na ito na pwede din namang hinukay ng aso. Ang aso ay tumitig kay Lucia ng may pagkagalit. Matapos ang ilang minutong pagsubok, ay nagawa na ring amuhin ni Lucia si Bien. Nahimas na rin niya ang ulo nito, sinusubukang pakalmahin nang malamang kung ano talaga ang nangyayari.
Kinuha na rin ni Lucia ang kanyang phone para tawagan ang caretaker ng sementeryo kung saan nagawa niyang i-report ang kakaibang inakto ng aso. Jose, dali, may problema dito. Nang makarating ang caretaker sa lugar ay nadama na nito ang kakaibang kinikilos ni Lucia. Si Jose ay isang matangkad at mid-age na lalaki na may ekstensibong karanasan sa pagtatrabaho sa sementeryo. Nakita ni Lucia ang sitwasyon na nakakaintriga. Lucia, bakit ba? Ano ba yon at bakit nandyan ka? Mukhang nababahala nga ang aso. Hindi ko nga alam kung bakit nagkakaganito si Bien. Sinubukan na rin ni Jose na obserbahan ang libingan kaya't lumapit na rin siya ng dahan-dahan para malaman kung kanino ito. Pero gaya kanina ay napahinto din siya nang simulan na naman ni Bien ang magtatahol ng malakas. Kalma ka lang Bien, kumalma ka lang. Ako ito si Jose. Di mo na ba ako nakikilala? Nandito ako para tulungan ka. Sinubukan niya muli na lumapit pero mas lalo lamang naging agresibo ang aso. Inilalabas ang nagngangaling niyang ngipin. Indikasyon na hindi niya ahayaan na magalaw ng sino man ang libingan anuman ang mangyari. Ito ay mas lalo pang pinag-alala ni Jose at ni Lucia. Ngayon ko lang nakita si Bien na umakto ng ganyan. Sadyang may kakaibang nangyayari dito. Oo nga yan ang iniisip ko rin kanina pa. Siguro kailangan na nating humingi ng tulong sa mga otoridad. Malakas ang pakiramdam ko na may bagay sa libingan na yan na dapat nating malaman. Suwestyon ni Lucia na agad namang pinaboran ni Jose. Nagdesisyon na nga sila na kontakin ang mga pulisya at habang naghihintay sila, ang tensyon ay lalo lamang lumalaki. Si Bien ay todo bantay pa rin sa libingan na waring may bagay dito na dapat niyang pag-ingatan. Pagkarating ng mga pulis, ang ilang residente ng bayan ay agad ding nagsidatingan. Sa isang maliit na kabayanan gaya ng lugar nila, ang isang balita o pangyayari ay madali lamang makakalat sa lahat. Ang lahat ay sadyang naguguluhan sa nangyayari. Ang aso ay determinadong protektahan ang libingan, nananatili lamang na nakatindig sa kanyang posisyon. Ang lahat ay nakaabang lamang sa mangyayari. Walang kaalam-alam sa sekretong mabubunyag sa kanila. Ang mga pulis ay determinado ding malaman kung ano ang nakatago sa libingan. Sino yung makakapagpaliwanag sa amin ng sitwasyon? Sir, kasi yung asong si Bien, parang may prenoprotektahan sa libingan na to na hindi namin malaman. Nagiging agresibo siya sa amin na matagal na namin siyang kakilala. Parang may prenoprotektahan siya sa libingan na to at dapat natin yung malaman. Paliwanag ng caretaker sa pulis. Si Lucia ay sadya pa ring nag-aalala, gayon din ang mga tao sa kanilang paligid. Nagkaroon na ng pagbubulungan at pagpapalitan ng teorya ang lahat. May nagsabing baka kayamanan ng prenoprotektahan ng aso. Sadyang nakakapagtaka dahil si Bien ay hindi naman likas na agresibong aso. Ayon sa mga pulis, may posibilidad din naman na drugs o anumang illegal na bagay ang siyang nagbibigay bagabag sa aso. Sinimulan na rin ng pulis ang lumapit sa libingan habang kinokontrol ang pagiging agresibo ng aso sa kanilang paglapit. Sinusubukan nilang pakalmahin ang aso at kunin ang tiwala nito ng marahan. Kumalma ka, nandito kami para tumulong. Si Bien ay mas lalong nataranta dahil sa presensya na rin ng maraming tao sa paligid. Pilit pa rin nagsisisigaw ang aso sa kabila ng lahat. Pilit silang pinapalayo. Ang pulis ay nagsalita na, ganito na lang, para makasigurado tayo, bago natin hukayin ang pwersahan ng libingan, ay kailangan natin ng court order. Kailangan nating maimbestigahan ang importante ngayon ay mai-isolate ang area. Agad na rin pinalayo muna ng mga pulis ang mga residente sa lugar para na rin sa kanilang kaligtasan. Masyado na rin kasing nagiging agresibo ang aso at baka makakagat lamang pag nagkataon. Habang lumilipas ang bawat sandali ay siyang paglaki din ang pangamba ng lahat, labis na nag-aabang sa kasagutan. Ang istorya ng aso at determinasyon nito na protektahan ang libingan ng isang taong di nito kilala. Matapos ang ilang oras, ang pag-aantay ay nagawa ng bumalik ng mga pulis. Ngayon ay may kakayahan na silang tingnan ang nilalaman ng libingan nang walang problema. Habang nasa tamang distansya ang lahat ay nagawa ng simula ng pulis ang excavation. Ang tensyon ay mas lalo pang tumaas. Gamit ang dala nilang tools ay nagsimula na ang paghukay ng mga pulis. Habang si Bien ay walang magawa kundi ang magtatahol lamang. Ilang sandali pa ay si Lucia na ang lumapit sa aso. Lalo't ito lamang ang natatanging tao na hinahayaan ng aso na lumapit. Huwag kang mag-alala Bien, nandito kami para sa'yo. Bulong ni Lucia sa aso sabay akap dito ng mahigpit. Kailangan gawin ni Lucia yon nang hindi manakbong bigla ang aso o tumalo na lamang bigla sa libingan matapos itong hukayin ng mga otoridad.
Siya at si Jose ay nagpalitan ng tingin, iniimahe kung ano kaya ang kanilang masasaksihan. Sa bawat pagpapala ng mga pulis ay patuloy naman ang iba sa pagpapalitan ng mga ideya at teorya. Ang aso naman ay nagtatatahol pa rin ng malakas. Ang pagkaseryoso ng sitwasyon at pangamba ng mga tao ay sadyang nangingibabaw. Ingat na ingat ang mga pulis na walang masirang kahit ano sa ginagawa nilang paghuhukay. Wala ni sino man ang mag-aakala sa tunay na nilalaman ng hukay na yon. Ang lahat ay pinagpawisan at halos mawala ng hininga. Ang lahat ay nagsimula ng magkumpulan para makita na kung ano ang nilalaman ng hukay. Ang misteryo ay nalalapit ng maibulgar sa lahat. Nang bumungad sa mga pulis ang kabaong ay labis silang nag-ingat. Wala pa silang nalalaman sa kung ano ang nilalaman ng kabaong kaya't maaari din itong maging delikado sa kanila. Ang dalawang pulis ay maingat na binuksan ang lead ng kabaong na mas lalo pang nagpabigat sa antisipasyon ng mga tao at otoridad na naroroon. Si Lucia at Jose ay nagpalitan ng tingin na sasabik na ring malaman ang nilalaman ng kabaong gaya ng iba. Nang tuluyang mabuksan ang kabaong ay tumambad sa otoridad ang isang eksena na hindi nila makakalimutan. Nanlaki ang kanilang mga mata at ng kanilang pagkagulat na reaksyon ay napalitan ng pag-aalinlangan. Diyos ko, hindi ito pwedeng magkatotoo. Sambit ng isang officer. Tumawag kayo ng ambulansya, dali. Sambit naman ng isang pulis. Ang mga residente ay nagka-interes pang lalo sa naging ekspresyon ng mga pulis base sa kanilang nasaksihan. Kaya naman naintriga na sila ng sobra. Hindi ko alam pero sigurado ako na kung ano man ang nakikita ng mga pulis ay seryoso ito. Si Bien ay tila natakot naman at napaatras na. Ilang sandali pa ay nagawa na ring makarating ng ambulansya sa lugar. Si Bien ay nagtatahol pa rin ng nagtatahol. Waring desperado na ipaunawa sa kahit sino man ang kanyang pagbibigay babala. Ang mga pulis ay nagbigay daan na rin sa mga paramedics at ng mga sandaling yon, ang katotohanan ay siniwalat na. Sa loob ng kabaong ay natagpuan nila ang lalaki na nasa 18 years old ang edad. Namumutla na ito at halos wala ng lakas. Nakatali ang lalaki at may mga tamas sa katawan. Ang lahat ng taga doon ay natahimik bigla. Ang nadiskubre nila ay sadyang kakaiba na naging mahirap sa iba na unawain ito. Isang himala na nabuhay pa ang lalaki na siyang niligtas ng aso na si Bien. Ang aso na si Bien ay isang bayani. Sigaw ng mga residente ng lugar. Ang lahat ay napadasal na lamang at nagpasalamat sa Diyos dahil sa milagrong nangyari. Ang paramedics ay umakto ng mabilis para mailabas agad ang lalaki sa kabaong at maisakay agad sa ambulansya. Habang ang pulis ay pinapakalma ang sitwasyon, sinuri agad ng paramedics ang vital signs ng lalaki. Sumabay na rin ang mga pulis sa hospital para mag-imbestiga. Alam nila na sadyang na-traumatize ang lalaki at labis na napinsala. Si Bien ang mapagmasdan na okay na ang lalaking kanyang prinoprotektahan ay kumalma na rin ng tuluyan at hindi na lamang lumisan sa tabi ni Lucia. Sadyang napahanga si Lucia ng kanyang kaibigan dahil sa katapangan at determinasyong ipinamalas nito para makapagligtas ng buhay. Sadyang kinabiliban ng lahat si Bien, lalo na si Jose na sadyang kilala ang aso. Nagawang sumunod ni Lucia sa hospital kasama si Bien. Interesado pa din ang lahat sa kung paanong napunta doon ang lalaki. Sa hospital ay nagawang makausap ng mga pulis ang lalaki na agad namang nagbigay liwanag sa lahat. Sa kabilang village pala, di kalayuan sa kanilang lugar, ay may isang milyonaryo na nagngangalang Alejandro. Siya ay nagmamay-ari ng isang technology company. Nagawa niyang itatag ang kanyang yaman mula sa wala. Isang araw, ang negosyante ay nakatanggap ng hindi inaasahang pangambang alok. Isang deal mula sa isang mapanganib na gang na nag-ooperate sa buong bansa. Ang grupo ng mafia na yun ay kailangan si Alejandro para makatulong sa kanilang iligal na gawain na sadyang tinanggihan ni Alejandro. Nagawang gumanti ng mafia sa pamamagitan ng pangingidnap sa anak ni Alejandro na si Juan. Pilit na hinihingian ng ama nito ng napakalaking ransom bilang kapalit ng kanyang buhay. Ginawa naman ni Alejandro ang dapat niyang gawin bilang ama. Nagawa niyang bayaran ng ransom na hinihingi sa kanya ng mga kriminal. Pero ang masasamang tao na yon ay hindi tumupad sa usapan. Matapos makuha ang pera ay agad na silang nanakbo. Nais nilang pagsisihan ni Alejandro ng lubusan ang ginawa nitong pag-alma sa kanila. Nagawa nilang gulpihin ang 18 years old na binata. Itinali at pinasok sa isang kabaong. Nilibing nila ito sa madilim na gabi na mabilis na walang ingay. Pag-aalis ng masasamang tao ay hindi nila napansin ang pagdating ng isang aso na agad may naramdamang kakaiba sa libingang iyon na pinilit nitong hukayin. Matapos malaman ng mga otoridad ang lahat ay agad na silang kumonsulta sa ama ni Juan.
Makalipas ang ilang araw, sa hospital habang nagpapagaling ay nagawang makausap ni Juan ang 2 taong nagawang tumawag ng mga pulis. Wala siyang masabi ng mga sandaling yun kundi pasasalamat. Nandun din ang ama ni Juan na si Alejandro na nagnais pa silang bigyan ng pabuya pero ito'y kanilang tinanggihan. Kaya may naisip na lamang ang mag-ama na tsak hindi nila matatanggihan. Isang buwan ang makalipas kung saan nagawa na ring umayos ang kalagayan ni Juan ay nagawa nilang makapagtatag ng malaking shelter para matulungan ang mga hayop sa kalsada na kagaya ni Bien sa pamamahala ni Lucia at ni Jose. Bilang pasasalamat sa ginawang kabayanihan ng asong si Bien ay nagbigay gantimpala din ito sa ibang hayop na mabigyan ng maayos na tahanan at makakain na sadyang ikinasaya ng lahat lalong-lalo na si Lucia at Jose.